Yes, high school. Club activities, romance, school festivals, love confession, cherry blossom. Nope, sa anime lang yan. Sa Pilipinas, cutting classes, masikip na classroom, bullying, nakawan ng ballpen, classmate mong nabuntis, classmate mong nakabuntis, at marami pang iba. Disclaimer lang, hindi ako sigurado kung pareho yung experience ng public and private schools. Kasi public school ako nung elementary hanggang high school, so hindi ako sigurado. Pero pag nagkikwento ako sa mga friends ko ngayon na galing sa private school about sa high school life namin, yung reaction nila kala mo nagkikwento ako ng horror. Dito mo makikita yung mga classmate mong nagpapalitan lang ng jowa, mga teacher na jumojowa ng estudyante, bugbugan sa labas, saksakan ng ballpen, mga estudyanteng babae na nagyayaya makipag-sparring, teacher mong nangihingi ng Jollibee tuwing clearance, o kaya floor wax, basahan, yung basahan na bilog, Manila paper, bunot. Speaking of bunot, naalala ko nag-donate ako ng bunot sa classroom namin nung second year. Tapos, few weeks later pag uwi ko sa bahay, yung bunot, nasa bag ko na. May pangalan ko pa. Eh di ayun, ginamit na lang namin sa bahay. Hindi ko nga alam kung may bunot pa ba ngayon eh. May nagpa-floor wax pa ba? Anyway, ganyan trip ng mga estudyante dati. Hindi ko alam kung iba na ba ngayon, pero ganyan sa amin. Pero hindi naman lahat negative sa high school. Madalas dito mo pa nga nakilala yung mga kaibigan mo, yung hanggang ngayon kaibigan mo pa din. O kaya yung jowa mo noon pero ngayon asawa mo na. Noong elementary ako, 3 lang yung sections, tapos by ranking. Section 1 yung matatalino, mababait. Section 2 yung mga sakto lang, dyan ako lagi, alam mo yun. Hindi ako yung matalino pero di rin naman ako yung pasaway. Section 3 yung mga bobo. Joke lang, ayoko makancel sa first video ko. Noong napunta ako ng high school, sobrang daming estudyante. Yung section sumaabot na ng hanggang 13 and by ranking pa rin. So kung dati section 3 yung mga pasaway, paano pa ngayon yung mga nasa section 13? Iniisip ko dati baka mga anak na ng sindikato yung mga nandun. Tapos yung mga classrooms, hinati lang sa gitna para magkasya yung dalawang section. May parang plywood lang sa pagitan. Tapos 50 plus na estudyante pinagkasya sa kalahating classroom. Masikip, mainit. Yung baon ng mga classmates ko pamaypay sa pulbos. Minsan yung pulbos nasa loob ng panyo. Anyway, just like normal high school, yung flag ceremony namin every Monday. And tuwing flag ceremony, may performances ng mga students per section. Bale, 1 section per week. Then, mauuna yung mga first years starting from section 1 pataas. And guess what? Section 4 kami, so meron lang kaming less than a month to prepare. Yung section 1, binigyan lang sila ng 1 week para maghanda. Pero okay lang yan, mga talented at matatalino naman sila. No joke, parang sila yung special A's sa anime. Mga elite students, matataas ang grades, at mga mukhang mayayaman. Actually, yan lang yung tingin ko sa kanila dati. Imagination ko lang. Anyway, balik tayo sa performance namin. 1 month lang yung preparation namin, tapos hindi pa kami halos magkakakilalang lahat. Napagkasunduan ng klase na sumayaw na lang, kasi yun yung pinakamadaling gawin. Siyempre, nag-participate ako. Nag-participate ako magdala ng amplifier during practice. Ano gagawin ko? Wala naman akong talent. Hindi ako marunong sumayaw o kumanta. Pero at least may amplifier kami. Yung isang classmate pala namin yung nagdala ng speaker kasi wala kami nun. Huwag nyo nang tanongin kung bakit may ampli kami tapos walang speaker. Hindi ko rin alam. Tapos ayun, nag-perform na sila. Doxology muna, yung parang religious music tapos naka-gloves sila na white. Doxology yata tawag dun. Then yung main performance, wala, sumayaw lang sila. Huwag ka matakot, sumayaw ka, sumayaw ka. And success! Next year naman ulit, amplifier ulit ang bag ko. Anyway, yung mga teachers namin mababait naman pero yung iba hindi. May English teacher kami dati si Sir Patrick. Kilala siyang bully, nangaasar ng mga estudyante at hindi siya madalas nagtuturo. Noong first year high school ako may classmate kami, si Josh, na nagkabulutong. Pero magaling naman na. Actually nagkabulutong din ako that time, halos sabay lang kami so baka kasalanan ko, nahawaan ko siya. Tapos si Sir Patrick, inaasar siya. Pinandidirian. Sabi sa kanya ni Sir, "Kadiri ka naman, ba't ka pa pumasok? Di ba mas nakakahawa yung ganyan, yung kagagaling pa lang? Ew, umuwi ka na lang kaya?" Sa buong lecture niya, yun lang yung ginawa niya. Asarin si Josh, tahimik lang kami. May mga nakikitawa sa mga jokes pero mga napipilitan lang. Si Josh tahimik lang din, walang reaksyon, nakatulala lang sa kawalan.
Sa isip ko, ang tibay naman ni Josh. Kung ako, iiyak ako niyan. Then, nung umalis na yung teacher namin, bigla siyang umiyak. 100 taon nang lumipas. Hindi, joke. Bigla siya umiyak, as in hagulgol. Nagulat kami lahat. The whole time pinipigilan lang pala niya umiyak. Grabe, 1 oras din yun. Pinapatahan namin pero ayaw. Hanggang sa dumating na yung next teacher namin, si Ma'am Bea. Oh, bakit umiiyak to? Pinaiyak po ni Sir Patrick. Bigla na lang lumabas ng classroom si Ma'am Bea. Then pagbalik niya, hatak-hatak niya na si Sir. Tahimik lang kami kasi baka pag initan kami. Sabihin sinumbong namin. Pinagalitan niya si Sir Patrick sa labas ng classroom namin. Hindi namin narinig yung conversation nila pero galit na galit si Ma'am Bea. After nun, nag-sorry si Sir Patrick sa classmate namin pero umiyak pa din siya. Habang kinikwento ko to, na-realize ko na sana may ginawa kami noon. Sana ni-report namin sa principal, kaso wala pa kaming alam sa ganyan. Mga bata pa lang kami. Kay Ma'am Bea, salamat at nandun ka noong time na yon. Sana nagtuturo ka pa rin ngayon. And kay Sir Patrick, hindi mo deserve maging teacher.